May mga pagkakataong tahimik ang mundo, pero ang puso mo maingay, puno ng tanong, pangarap at panalangin na parang walang nakikinig. Pero ngayong sandaling ito, gusto kitang paalalahanan, may Diyos na laging gising, laging nakikinig at kailanman ay hindi lumilimot. Sabi sa awit 121:1-2, ititingin ko ang aking mga mata sa mga bundok, saan manggagaling ang aking saklolo. Ang aking saklolo ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at ng lupa. Hindi ka aksidenteng narito. May layunin ang Diyos sa oras na ito. Bago mo pa sabihin ang pangangailangan mo, alam na niya ang sagot. At ngayong araw, magpapakita siya sa iyo sa paraan na hindi mo inaasahan. Kaya huminga ka ng malalim. Hayaan mong ang salita ng Diyos ang magsalita sa puso mo ngayon. Tara, sabay nating simulan ito. Alam mo ba kung gaano ka kahalaga sa paningin ng Diyos? Sa gitna ng milyong nilikha, kilala ka niya. Nakikita niya ang puso mong may pananabik. Hindi aksidente ang oras na ito. Ito ay itinakda para kausapin ka niya. Sa bawat umagang may dalang pag-asa, naroon ang presensya niya. Sa bawat bulong ng panalangin, may tugon siyang inihahanda. Ngayong umaga, iniimbitahan ka ng Panginoon sa isang mas malalim na ugnayan. Hindi lang ito panalangin, ito ay pakikipagtagpo sa Diyos na may hawak ng iyong kinabukasan. Ayon sa Jeremias 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip tungkol sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip na ukol sa kapayapaan at hindi kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. May layunin siya, may sagot siya, may galaw siya na paparating. Hindi mo kailangang unawain ang lahat. Kailangan mo lang bumukas, tumahimik at makinig. Ang mga salita ng Diyos ay buhay. At sa sandaling ito gusto kang yakapin ng presensya niya. Kaya ihanda mo ang puso mo. Panginoon, narito kami, kausapin mo kami. Isulat sa komento, nandito ako Panginoon, kausapin mo ako. At huwag mong kalimutang mag-subscribe para hindi mo ma-miss ang susunod na pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Panginoon, narito kami. Buong puso, buong diwa, buong pagkatao. Nilalapitan ka namin hindi bilang perpektong nilalang, kundi bilang mga anak na sabik sa tinig mo, sa haplos ng iyong presensya, sa liwanag ng iyong direksyon. Sa bawat umagang may dalang panibagong pag-asa, gusto naming magsimula hindi sa pag-aalala, kundi sa pananalig. Kaya ngayon, Panginoon, nililinis namin ang aming isip, tinatahimik ang aming damdamin, at buong paniniwala naming inilalapit sa iyo ang panalangin ng aming mga puso. Ama naming Diyos na nasa langit, Ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Ikaw ang nagbibigay ng lakas sa aming kahinaan, direksyon sa aming kalituhan, pag-asa sa gitna ng kawalan. Ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang. Kaya't sa umagang ito sinasabi namin, Ama, mangusap ka sa amin. Buksan mo po ang aming isipan, ang aming espiritu upang maunawaan namin ang iyong kalooban. Tulungan mo kaming marinig ka, hindi lang sa tenga kundi sa puso. Itinuturo mo ang tamang landas sa mga naghahanap ng sagot. At kami po ngayon ay naghahanap. Panginoon, naririnig mo ang hinaing ng puso ng iyong anak na nanonood ngayon. Nakikita mo po ang laman ng kanyang isipan, ang mga alalahanin, ang mga pangarap, ang mga takot at ang mga tanong. Kailangan niya ng direksyon, kailangan niya ng kaliwanagan, kailangan niya ng kayo. Kaya sa oras na ito, Ama, hinihiling namin ang iyong banal na presensya. Bumaba ka po, umupo ka sa tabi namin, yakapin mo kami. Hayaan mong ang iyong kapayapaan ang siyang maghari sa puso ng bawat isa sa amin. Sinasabi ng iyong salita sa awit 23:1, ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Salamat po Diyos dahil hindi lang ito isang talata. Isa itong katotohanan, isa itong pangako. Isa itong paalala na sa oras ng pangangailangan, may Diyos na tapat at sapat. Hindi po kami nilikha para mabuhay sa takot. Kami ay nilikha para lumakad sa pananampalataya. Kaya sa bawat hakbang ng aming araw, nais po naming maramdaman ang iyong presensya.
Sa bawat pagpapasya, nais naming marinig ang iyong tinig. Sa bawat hamon, nais naming maranasan ang iyong lakas. Panginoon, ngayon, itinatanggi namin ang espiritu ng pangamba. Hindi na ito ang mamumuno sa amin. Hindi ang takot ang magsasabi kung anong direksyon ang tatahakin namin. Ang salita mo ang aming ilaw. Ang pangako mo ang aming gabay, kaya't kahit hindi namin makita ang buong larawan, nagtitiwala kami. Kahit may mga tanong pa, naniniwala kami. Kahit tila walang katiyakan, kumakapit kami sa iyo. Sapagkat alam naming hindi mo kami dadalhin sa lugar na wala kang layunin. Ikaw ang Diyos ng plano, hindi aksidente. Ikaw ang Diyos ng kaayusan, hindi kaguluhan. Ama, sa oras na ito, inilalapit namin ang aming kabuhayan, ang aming pananalapi, ang aming mga pangarap na tila natutulog. Alam mo ang laman ng aming wallet, ang balanse sa aming account, ang listahan ng aming mga bayarin. Alam mo ang araw na nagtitiis kami at ang mga gabing hindi kami makatulog. Ngunit nananampalataya kami, Panginoon, na Ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos ng pagsuporta. Hindi ka lang Diyos ng langit, Ikaw ang Diyos ng pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, tinataas namin ang lahat ng aspeto ng aming kabuhayan sa iyo. Buksan mo po ang mga pintuang hindi namin mabuksan. Ilapit mo po ang mga tamang tao. Ituro mo sa amin ang susunod na hakbang. Bigyan mo kami ng karunungan na hindi galing sa mundo kundi mula sa iyo. Ayon sa Santiago 1:5, datapuat kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng masagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Humihingi kami ngayon at alam naming ibibigay mo. Diyos ng langit, Ikaw ang gumagawa ng daan sa gitna ng kawalan. Gaya ng ginawa mo sa mga Israelita sa disyerto, naghati ka ng dagat para makadaan sila. Walang imposible sa iyo. Kaya tinatawag namin ang iyong kapangyarihan sa aming sitwasyon ngayon. Magsalita ka, Panginoon. Sabihin mo ang salita at ang pintuan ay mabubuksan. Sabihin mo ang salita at ang panalangin ay masasagot. Sabihin mo ang salita at ang pananalapi ay bubuhos ayon sa iyong takdang panahon. Hindi namin hinahangad ang kayamanan, kundi ang kasapatan. Hindi namin hinahangad ang luho, kundi ang kaloob mong kapayapaan. Salamat po, Ama, sa mga biyayang paparating. Salamat po sa mga sagot na hindi pa namin nakikita, ngunit nararamdaman naming parating na. Salamat po sa bagong oportunidad, sa kalakasan ng loob, sa direksyon na malinaw, at sa kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Sa oras na ito, ipinapasa namin sa iyo ang lahat. Lahat ng kabiguan, lahat ng takot, lahat ng tanong. At sa halip, tinatanggap namin ang kapangyarihan ng iyong Espiritu. Ikaw ang aming lakas. Ikaw ang aming tagumpay. At sa dulo ng panalangin na ito, hindi kami aalis na tulad ng pagpasok namin. Aalis kami ng may bagong pananampalataya, bagong pag-asa, bagong paniniwala na hindi pa tapos ang Diyos. May ginagawa siya. Kahit hindi namin nakikita, siya'y kumikilos. Kahit walang ingay, siya'y nagsasalita. At kahit kami nag-aalala, siya'y nagbabantay. Ngayon, bago matapos ang sandaling ito, marahan kang huminga. Damhin ang katahimikan. Damhin ang presensya ng Diyos sa paligid mo. Isang umaga ng pananampalataya. Isang simula ng bagong kabanata. Huwag mong hayaang matapos ito na hindi ka tumugon. Isulat mo sa komento ang panalangin ito. Salamat, Panginoon, sa bagong simula. Ikaw ang Diyos ng direksyon at handa na akong sumunod. At kung may nais kang ipanalangin para sa pamilya mo, kabuhayan mo, kalusugan o kahit ano paman, sabihin mo lang sa comments at sabay tayong mananalangin. Huwag mong kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod na panalangin na magpapalalim pa ng iyong ugnayan sa Diyos. May gagawin pa siya sa buhay mo. Hindi pa siya tapos. Kapag ang panalangin ay sinamahan ng pananampalataya, doon nagsisimula ang milagro. Pero minsan, ang sagot ng langit ay dumadaan sa kakaibang daan
tulad ng kwento ng isang lingkod ng Diyos na nagtiwala kahit sa gitna ng kakulangan, si Propeta Elias. Isang kwento na marahil ay salamin din ng dinaranas mo ngayon. Sa Human Hari si Blayton, ipinadala ng Diyos si Elias sa isang lugar na walang katiyakan, isang disyerto, isang lugar na sa paningin ng tao ay walang kabuhayan, walang merkado, walang bangko, walang padala ng ayuda. Pero doon sa gitna ng kawalan, ipinakita ng Diyos na kahit sa pinakatuyong lugar, may daloy pa rin ng kanyang probisyon. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, "Umalis ka rito at pumaroon ka sa silangan at magtago ka sa tabi ng batis ng Kerith na nasa silangan ng Jordan. Iinumin mo ang tubig ng batis at inutusan ko ang mga uwak na ipakain ka roon." 1 Hari 2:17-3-4. Isipin mo, mga uwak, mga ibong hindi kilala sa kabaitan, pero ginamit ng Diyos para magdala ng tinapay at karne sa propeta araw-araw, sa umaga at sa gabi. Ganun ang Diyos, hindi siya limitado sa kung ano ang normal. Kaya niyang gamitin ang hindi mo inaakala. Kahit ang mga hindi mo inaasahan, isang hindi kilalang kakilala, isang trabaho mula sa hindi mo inaplayan, isang ideya sa gitna ng katahimikan, lahat iyan pwedeng maging uwak na dala ang sagot ng Diyos sa iyo. Ngayon, baka nararamdaman mong nasa kirit ka rin, malayo sa kaginhawaan, parang tinanggal sa dating kinagisnan, walang kasiguruhan. Pero tandaan mo, sa disyerto mo, andoon ang Diyos. At kung sinabi niyang may pagpapala, siguradong darating ito. Ang pangako niya kay Elias ay hindi nauwi sa wala. Hindi siya nagutom, hindi siya iniwan, hindi siya pinabayaan. Ganoon din ang gagawin niya sa iyo. Ipinangako niya sa Isaiah 41:10, "Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran." Dito natin nakikita na ang pagsunod ay susi. Hindi lang basta panalangin, kundi pagtitiwala sa direksyon ng Diyos kahit hindi natin ito lubos na nauunawaan. Elias ay sumunod. Walang tanong, walang kondisyon, kaya dumaloy ang biyaya. Kaya umulan ng provisyon. Sa ating buhay, ganyan din. Kailangang bitawan ng kontrol para makita ang kilos ng Diyos. Minsan kasi, kaya tayo hirap humawak ng pananampalataya ay dahil hinahanap natin ang lohika, pero ang Diyos ay hindi nakakulong sa lohika. Siya ang Diyos ng himala. Ang kasaganahan ay hindi nakadepende sa ekonomiya, kundi sa katapatan ng Diyos. Kaya kung sa palagay mo ay parang wala kang patutunguhan, itanong mo ito sa sarili mo. Ako ba'y sumusunod sa direksyon ng Panginoon? Ako ba'y handang tanggapin kahit ang mga uwak na pinapadala niya? Isa pang mahalagang bahagi ng kwento ni Elias ay nang siya'y ipadala sa balo sa Zarephath. Sa panahon ng taggutom, ang balong ito ay may natitira na lamang na kaunting harina at langis. Ang plano na niyang lutuin ito para sa kanyang anak at pagkatapos ay mamatay. Pero inutusan ng Diyos si Elias na hingin ang natitira. At ang himala, hindi naubos ang harina, hindi natuyo ang langis. Araw-araw may sapat. Anong itinuturo sa atin dito? Na sa bawat sakripisyo ng pananampalataya, may kasamang pagpapala. Minsan, hinihingi ng Diyos ang huling hawak mo, hindi para agawin ito, kundi para ito'y pagpalain. Sa tuwing pinipili mong magtiwala sa halip na matakot, iyon ay binibigyang dangal ng langit. At sa bawat pagtitiwala mo, may pinto na binubuksan. Ang kwento ni Elias ay paalala na kahit sa gitna ng tagtuyot, may biyaya. Kahit sa gitna ng kawalan, may kasapatan. Kahit ang langit ay tila tahimik, ang Diyos ay gumagawa. Gusto mo bang danasin ang ganitong klaseng probisyon? Ang unang hakbang ay hindi trabaho, hindi koneksyon, kundi pananalig at pagsunod. Hindi mo kailangang intindihin ang buong plano. Ang kailangan mo lang ay sumunod sa susunod na hakbang. Yun lang.
isang hakbang ng pananampalataya. Sa bawat umaga, bago mo harapin ang mga pangangailangan, bago mo muling tingnan ang mga bayarin, bago mo muling isipin kung saan ka kukuha ng pantustos, tanungin mo ang sarili mo, ano ang sinasabi ng Diyos sa akin ngayon? Sapagkat sa bawat hakbang na sinusundan mo siya, isang panibagong probisyon ang nakaabang. At habang naririto ka pa, habang hawak mo pa ang panalangin ito, habang sariwa pa ang presensya ng Diyos sa puso mo, ipikit mo muli ang iyong mga mata. At sa katahimikan, sabihin sa Kanya, Panginoon, ako'y nakikinig, ako'y handang sumunod. Ngayong narinig mo ang kwento ni Elias, hayaan mong bumaba ito mula sa isipan, papunta sa puso. Ang Diyos na gumawa noon ay siya ring Diyos ngayon. Ang milagro ng dating panahon ay maaari mong maranasan ngayon. Ang pagpapala na dumaloy kay Elias ay maaaring dumaloy sa buhay mo ngayon kung ikaw ay mananalig, susunod at magtitiwala. Kung naramdaman mong ang mensaheng ito ay para sa iyo, isulat sa komento, Panginoon, ako'y handang sumunod. Gamitin mo ako gaya ni Elias. Maaari mo ring ibahagi ang iyong kahilingan sa panalangin, karagdagang lakas, direksyon sa negosyo, himala sa pananalapi, at sama-sama nating idudulog sa Diyos. Huwag kalimutang mag-subscribe dahil ang susunod na bahagi ng paglalakbay na ito ay magdadala ng panibagong liwanag at inspirasyon sa iyong espiritual na buhay. Ang Diyos ay patuloy na nagsasalita. Patuloy kang makinig. Kung naramdaman mong tumimo sa puso mo ang kwento ni Elias, ngayon naman ay panahon para ilapat natin sa sariling buhay ang mga prinsipyong espiritual na nagbibigay daan sa pagbubukas ng ating mga landas, lalo na sa aspeto ng pinansyal na tagumpay, pagpapala at panibagong direksyon. Ito ang panahon hindi lang para humingi, kundi para matutong lumakad sa mga tuntunin ng langit. Maraming nananalangin ng himala, pero kakaunti ang handang itayo ang kanilang buhay ayon sa kalooban ng Diyos. Tandaan, ang pagpapala ay hindi lang basta ibinibigay. Ito ay sinasalubong ng pusong handang sumunod, maghintay at manalig. Ang unang prinsipyo na gusto kong ibahagi sa iyo ay ito. Ang pananampalataya ay hindi naghihintay ng ebidensya bago maniwala. Ang pananampalataya ay naniniwala muna kahit wala pang palatandaan, kahit wala pang mensahe ng approved, kahit ang pitaka ay walang laman. Ang tunay na pananalig ay gaya ng ginawa ni Abraham. Sa Roma 4:21, ganito ang sinasabi, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng kawalan ng pananampalataya, kundi siya'y lumakas sa pananampalataya na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos at lubos na nanalig na kung ano ang ipinangako niya ay kaya rin niyang tuparin. Kay Abraham, sapat na ang salita ng Diyos para siya'y umalis sa kanyang comfort zone. Ganon din ang hamon sa atin ngayon. Ikalawang prinsipyo, ang pagpapala ay palaging sinasamahan ng pasasalamat. Alam mong may sikreto ang mga taong laging nakakakita ng biyaya kahit sa gitna ng kakulangan? Hindi sila mareklamo. Hindi sila palaging nakatingin sa wala. Laging nakatuon ang kanilang puso sa kung anong mayroon sila at sa kung anong kaya pa nilang ipagpasalamat. Ang pasasalamat ay wika ng langit. Ito ay susi na nagbubukas ng pintuan ng kalangitan. Sa Filipos 4:6, ganito ang turo, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat ay ipabatid ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, mas madalas ba akong magreklamo o magpasalamat? Sapagkat minsan, hindi naman kulang ang provision, kulang lang tayo sa tamang pananaw. Ang pagkakaroon ng puso ng pasasalamat ay naglalapit sa atin sa himala, sapagkat pinapakita nito na handa tayong tanggapin ang kahit maliit at pahalagahan nito. At doon, unti-unting lumalawak ang ating sisidlan, handa sa mas higit pang biyaya. Ikatlong prinsipyo,
Ang pagsunod ay laging may kapalit na pagpapala. Hindi mo kailangang makita ang buong plano ng Diyos para sumunod. Minsan, isang hakbang lang ang ipinapakita niya at ang pagsunod mo sa hakbang na iyon ang magbubukas ng susunod. Para kang nasa madilim na daan, may hawak na ilawan at bawat hakbang ay sinisinagan ng liwanag. Sa Deuteronomio 28:1-2, ganito ang pangako. At mangyayari kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat ng kanyang mga utos, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa ibabaw ng lupa. At darating sa iyo ang lahat ng pagpapalang ito. At aabutin ka kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Kaibigan, hindi biro ang pagsunod. Minsan may kasamang pagtanggi, pagsasakripisyo at paglilimita. Pero ang gantimpala ay hindi matutumbasan. Ang pagsunod sa prinsipyo ng pagiging tapat sa maliit, ng pag-aalay ng unang bunga, ng pagiging tapat sa pagbibigay ay hindi lang batas. Ito ay daan patungo sa mas malawak na pagpapala. Hindi mo kailangan maging mayaman para magbigay. Ang kailangan mo lang ay pusong masunurin. Sapagkat sa mata ng Diyos, ang maliit na binhi na inialay mo mula sa puso ay maaaring maging punong may maraming bunga. Ikaapat na prinsipyo, kailangan mong pagtiwalaan ang tiyempo ng Diyos. Isa ito sa pinakamahirap tanggapin, ang paghintay. Pero ang tagumpay ng Kristiyano ay hindi lamang nakabase sa pagkilos, kundi sa kakayahang maghintay sa Diyos. Sa Habakuk 2:3, ganito ang paalala, sapagkat ang pangitain ay ukol sa takdang panahon at nagmamadali sa wakas at hindi magsisinungaling. Bagaman ito'y maghintay, hintayin mo, sapagkat ito'y walang pagsalang darating, hindi magluluwat. Ang Diyos ay hindi nahuhuli. Maaaring hindi siya dumarating sa oras na gusto natin, pero palagi siyang dumarating sa panahon na kailangan natin. Kaya ngayong naririto ka sa pagitan ng panalangin at katuparan, sa pagitan ng pag-asa at katotohanan, panatilihin mo ang pananampalataya. Magpatuloy ka sa panalangin ng umaga. Huwag mong bitiwan ang salita ng Diyos. Magpatuloy kang humingi ng direksyon. Sa bawat pagmulat mo sa umaga, ipaalala mo sa sarili mo, may pangako ang Diyos sa akin at hindi niya ito babawiin. Ang mga pangako niya ay oo at amen. Maaaring matagal nang tahimik ang langit para sa iyo, pero hindi ito nangangahulugang walang ginagawa ang Diyos. Sa katunayan, sa mga sandaling akala mong wala siyang ginagawa, doon siya mas abala. Inaayos ang mga detalye, pinapadapa ang mga hadlang, binubuksan ang mga pintuang hindi mo inaasahan. Ngayon, sabay nating alalahanin, hindi lahat ng pagpapala ay agad-agad. May mga pagpapala na pinatagal ng Diyos, hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil hinuhubog ka niya. Baka hindi pa handa ang sisidlan mo para sa dami ng biyayang darating. Baka may binabago pa siya sa iyo, ugali, disiplina, puso, para pag dumating na ang pagpapala, kaya mo itong hawakan ng may karunungan at kababaang loob. Ang tanong, handa ka na ba? Handa ka na bang lumakad sa prinsipyo ng pananampalataya? Handa ka na bang alisin ang reklamo at palitan ito ng pasasalamat? Handa ka na bang sumunod kahit hindi malinaw ang susunod? Handa ka na bang maghintay at sa paghihintay, patuloy pa ring maglingkod, magdasal at magtiwala? Kung ang sagot mo ay, Oo Panginoon, isulat sa comments. Panginoon, itinutuwid ko ang puso ko. Nais kong lumakad sa iyong kalooban. At kung may nais kang ipagdasal, kalakasan, direksyon o himala sa pinansyal mong buhay, sabihin mo lamang at sama-sama nating idudulog sa Diyos. Huwag mong kalimutang i-share ang video na ito sa taong alam mong kailangang makarinig ng katotohanan at pag-asa. Mag-subscribe ka rin para hindi mo ma-miss ang susunod na bahagi ng paglalakbay nating ito. Ang Diyos ay patuloy na kumikilos. Patuloy tayong magtiwala. Panahon na para tayo ay tumayo sa harapan ng Diyos. Hindi bilang mga taong humihingi lang, kundi bilang mga anak na handang yumakap sa pangako niya. Ngayon may pagkakataon tayong ipahayag ng malakas
ang ating pananalig sa pamamagitan ng mga deklarasyon ng ating buong puso. Kaya sabihin mo ng malakas, ako'y biniyayaan ng Diyos. Ako'y pinahiran ng Kanyang pabor. Ako'y sinusuportahan ng langit sa bawat hakbang ko. At bawat salitang ito ay may kapangyarihang magbukas ng pintuan ng langit at magbaba ang Kanyang pagpapala. Tandaan mo, ang Biblia ay puno ng kapangyarihan ng mga salita na may buhay at pag-asa. Tulad ng sinasaad sa 1 Corinto 2:9, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Hindi pa natin nakikita ang kabuuan ng plano niya, ngunit alam natin na nilikha niya ito para sa atin. Sa bawat pagbanggit mo ng Diyos ko, ikaw ang aking pag-asa, lumalapit ka sa misteryong iyon na inihanda niya. Ngayon, halina't sumabay tayo sa ilang pahayag ng pananampalataya na hindi lang basta salita. Ito ay mga tulay ng pangako. Huwag kang matakot na sabihing, Panginoon, ako'y naniniwala na ikaw ang nagbubukas ng mga pinto. Ako'y naniniwala na ikaw ang nag-aabot ng tamang tao sa tamang oras. Ako'y naniniwala na ang biyayang pinansyal ay hindi nalilimot ng langit. At sa bawat pagbigkas mo nito, nakakonekta ka sa di nakikitang kapangyarihan ng Diyos. Marami ang naghahanap ng investment o lalo sa negosyo o trabaho, pero talagang kailangan ng espiritual na direksyon. Hindi sapat ang meron lang, kailangan ng patunay mula sa langit. At ang patunay ay dumarating kapag tumahimik ka, nagpuri, humingi ng direksyon at sumunod kahit minutes ang nakikita. Kaya ngayong umaga, ilakas mo ang loob mo. Linyahan mo ang araw mo ng paniniwala at hayaan mong ang pangako niya ang maging pundasyon ng iyong kilos. Subukan mong isipin, alin ang mas malakas, ang bagal ng takbo ng ekonomiya o ang galaw ng Diyos sa buhay ng isang tapat na nananalangin? Sa Salmo 23:1, nakikitang nakatala, ang Panginoon ng aking pastor, hindi ako magkukulang. Hindi lang ito pangako, ito ay buhay na katotohanan. Kaya kapag sinabi mo kay Lord na ikaw ay magtitiwala, ang langit mismo ang gagalaw sa kalagayan mo. Hindi ito agad-agad nangyayari sapagkat parte ng espiritual na paglakad ang paghihintay. Ngunit huwag mong hayaan ang katahimikan ng sagot na palampasin ka. Hindi kailanman nagmamadali ang Diyos, ngunit palagi siyang tama sa kanyang timing. Ang susi, panatilihin ang pananampalataya. Manalangin ka sa umaga, kumanta ng pag-asa sa gabi, at sa bawat saglit sa pagitan, tanungin mo ang sarili mo, ano ang sinasabi niya ngayon? Dahil siya ay patuloy na kumikilos kahit na parang tahimik ang kalangitan. Ngayon, sa sandaling ito, maramdaman mo ang kapayapaan, ang katiyakan na tinatawag mo ang Panginoon ng buong puso. Ilapat mo ang iyong kamay sa iyong puso at isigaw, Salamat Diyos dahil ikaw ang aking proteksyon. Salamat dahil ikaw ang aking pagkakakitaan. At pakawalan mo ang huling tanong na may laman ng pananampalataya. Panginoon, anong susunod na hakbang ang gusto mong gawin ko? Kung gusto mo nang magpatuloy sa paglalakbay na ito, isulat sa komento, Panginoon, itutuloy ko ang lakad ng may pananampalataya at direksyon mula sa iyo. Ibahagi mo na rin ito sa iyong kapatid, kaibigan o kasamahan sa simbahan para sabay tayong tumanggap ng pag-asa at direksyon. At huwag mong kalimutang mag-subscribe dahil marami pa tayong tutuklasin, marami pang panalangin at pangako ang pagmamahal ng Diyos ang maghahayag sa atin. Handa ka na ba para sa pinakahuling bahagi ng ating paglalakbay ngayong umaga? Ito ang sandali kung saan isusumpa natin ang isa pang matibay na deklarasyon ng pananampalataya. Ito ang paglapit sa Diyos na may pusong ganap na bukas. Hindi lang basta panalangin, ito ay paninindigan ng bago, panibagong yugto ng buhay mo kasama ang presensya ng Diyos. Habang dahan-dahan mong iniinom ang bawat salita, maramdaman mo kung paano ang mga unsubscribe na pangako ng langit ay ngayon nagsisimulang magbukas. Isipin mo,
Bawat hakbang mo patungo sa Diyos ay sinasabihan mo siya, ako'y handang sumpain sa iyo ang aking araw. Ikaw ang pinakaunang lugar na pupuntahan ko. Sa akin man iyon ay trabaho, negosyo o ideya. Sa tuwing isisinumpa mo iyon nang may malakas, ngunit mahinahong tinig ng pag-asa, parang ang kalangitan ay kumikilos, nagpapadala ng direksyon, nagbibigay ng signal, inaayos ang mga koneksyon. Hindi sapat ang basta magdasal, kailangan mo ding kumilos at maghayag ng mga posisyong may pananampalataya. Tulad ng sinabi sa Joshua 3:5, magsimba kayo sapagkat paglalapitan ninyo ngayon ang Panginoon at ipahayag ninyo sa bayan, sabihin nila, huwag kayong lalapit sa bantayog ng inyong mga talampakan. Kapag ginawang banal ang iyong mga hakbang, nagbabago ang lupaing tinatahak mo. Ano ang ibig sabihin nito na hindi ka maaaring magpatuloy sa dating paraan, sa katahimikan, sa pag-aalinlangan? Kailangan kang lumakad ng may tiyak na loob, may kumpas na direksyong hinahawakan ng Diyos. Ngayon, gusto kong marinig mo sa sarili mo kung sino ka sa mata ng Diyos. Ikaw ay tinatawag na tagapagmana, tagapagdala ng biyaya, tagapagbukas ng pintuan. Hindi ka ordinaryong tao dahil kapangyarihang makalangit ang kasama mo sa bawat galaw mo. Kaya kung may proyekto kang sinusubukan simulan, impit ang budget, kung bumabalisa ka sa kawalan ng sweldo o naghihintay sa pagtubos ng utang, hinahangad ko lang itanong mo sa sarili mo, handa ba akong ilakas ang aking panalangin sa salita ng pagkilos? Handang maghayag ng deklarasyon ng biyaya sa aking buhay? Habang nagpapahinga ang iyong isip, muling ipikit ang iyong puso. Ilapat mo ang kamay sa iyong dibdib at sabihin mo ng buong tapang, ako ay anak ng Diyos. Ako ay pinagbibigyan ng langit. Ako ang kanyang biyaya. At habang nakasad sa bibig mo iyong katotohanan, pansinin kung paano ang iyong enerhiya ay nagiging masigla. Tandaan, hindi lang ito salita. Ito ay puwersa ng langit na bumababa at nagpapalit sa iyong tanawin. Ang dating nanlulumo ngayon ay binubuhay muli ng pag-asa at pagkapayapa. Bilang huling galaw mo bago matapos ang bahagi na ito, iniimbitahan kitang magdeklara ng huling salita. Panginoon, hayaan mong sa bawat hakbang ko, ikaw ang bigyan ko ng unang lugar. Hayaan mong ang iyong pabor at pagpapala ang magdala ng pagtawa at direksyon sa kabuhayan ko. Pwede mong isasulat iyon sa umaga mo, idikit sa saliw ng umaga. Pwede mo rin sabihin habang naglalakad ka papunta sa trabaho, ako'y umaasa sa Diyos ng aking tagumpay. Iyon ang tawag ng pananampalataya. Kung naramdaman mong may lakas kang natanggap, isang spiritual refill, isang panibagong sense ng direksyon, manood ka na ng susunod na bahagi na lalabas ka agad pagkatapos ng video na ito. Click mo lang yon at sabay tayong lalanghap ng mas matimbang na salita ng Diyos, mas malalim na aral, mas malinaw na patutunguhan. Isulat mo sa comment box, Panginoon, ako'y inilalagay ko ang araw ko sa iyo. Gamitin mo ako para sa iyong biyaya. I-click mo yung video sa screen ngayon at mag-subscribe ka rin para hindi ka mawawala sa susunod na hakbang ng paglakad na ito kasama ang Diyos.